May malalaswang statement ba sa iyo ang iyong katrabaho? O kaya naman yung boss mo inaaya kang magmotel kapalit ng promotion? Ano nga ba ang naituturing na workplace sexual harassment? Pag-usapan natin dito sa Legal Bites, where I share legal advice while literally taking bites. Relevant ito ngayon dahil sa issue ng isang radio anchor na di umano'y sinabihan ng isang field reporter na gusto niya itong pagsamantalahan para siya ay makulong at ma-vent out niya yung anger niya sa isang tatay na inakusahan naman ng pananakit ng anak. Recently din, nagsampa ang isang reporter na si Athena Imperial ng kasong gender-based sexual harassment under the Safe Spaces Act at Acts of Lasciviousness laban din sa isa niyang kasamahan sa trabaho dati. Under Republic Act 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, may tuturing na workplace sexual harassment kapag ang isang tao na may authority, influence, or moral ascendancy, kunwari boss, manager, supervisor, ay nag-exert ng pressure o nag-demand, nag-request sa isang tao ng sexual favors, usually may kapalit, para hindi ka matanggal sa trabaho, promotion, opportunities, etc. Importanteng tandaan, kahit hindi pumayag yung biktima doon sa sinasabing sexual favor, may tuturing pa rin itong sexual harassment. Under this law, pwedeng makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan o kaya ay magmulta ng 10,000 to 20,000 pesos or both, depende sa desisyon ng korte. Ang tanong, paano naman kung hindi mo naman boss, manager o supervisor yung perpetrator? Diyan naman papasok yung Republic Act 11313 o yung tinatawag natin na Safe Spaces Act. Dito kasi mas malawak, no? Tinanggal na nito yung element ng authority, influence, or moral ascendance. Ibig sabihin, pwedeng maging perpetrator kahit ano pa yung posisyon dun sa workplace, kahit boss, subordinate, o ka-level mo or peer mo. Kasama sa mga punishable acts dito ay mga unwelcome sexual advances or sexual acts, kahit verbal, physical, or even yung done through online platforms na nakakaapekto dun sa trabaho, performance, and opportunities ng isang tao. Kasama din yung conduct of sexual nature or based sa sex na unwelcome, unreasonable, and offensive. And conduct na unwelcome, repeated, and pervasive na nagke-create na ng hostile na working environment. Hindi rin ligtas dito yung harassment na ginawa through technology or communication systems like messaging apps, email, no, na lagi naman natin ginagamit sa work, or any other online platforms used in the workplace. So kung may rape jokes, sexual comments, or degrading remarks sa professional context, lalo na kung nagkikreate na nga ito ng discomfort, no, dun sa nagtatrabaho, it can fall under our workplace sexual harassment laws. At take note sa Safe Spaces Act, kahit ano yung motivation mo, kahit sabihin mo na joke yan o compliment yan, ay maaari ka pa rin managot. Kaya tandaan natin, walang espasyo sa trabaho ang pang-aabuso. Again, this is your Morenang Abogada for Legal Bites. Follow for more!